initiative. Apart from Him, therefore siya ang mag-aaya sa atin. Paliwanag po yung mga kapatid. Amen. Kasi gusto niya na mabuha. So therefore, kung gusto ka niya na mag-go, siya ang bahala maglagay sa'yo ng fertilizer, siya ang bahala maglagay. Pero kailangan available ka. Ay, basta ang available po, gito ko oras eh. Doon ka niya nililigan. Doon ka niya lalagay ng pagkakataon. So magkaiba tayo ng oras. Hindi pwede. Bakit kumaga? Hindi na available iba, paano yun? Tama? Kasi medyo mali po yung ating yung dati. Na para nakakahon tayo. Dapat ganyan oras. Dapat ganyan oras. Ay, hindi ganun po. Maliwanag po sa inyo yun. Pangalawa, ito. Growth requires proper connection. Pangalawa, growth requires pruning for better production. Ano yung pruning? Sa Tagalog, Putol. kinakapon. Sino kinakapon? Sino yung nililinis? Kinamumunga. Ay, ba't nililinisip pa? Namumunga na naman. Ano ba naman ni Lord yan? Namumunga na naman, nililisip pa. Sometimes, kahit tayo lumalago na, mayroon pa rin problema sa akin ng ito. Ito ha, ang problema ko, wala si Vicino. Lord, hindi ba next may problema? Hindi mo i-schedule yung problema. Ang problema, dumarating tayo nang hindi mo inaasahan. Pero ito, there is one thing in common with us. Mga Pilipino, mga Amerikano, mga Czechwa, mga ano lang namin. Kapag tayo may problema, there is one thing in common. Lumuluha tayo. Wala akong imported na lupa. Walang Amerikanong luha. Bakit big pruning? Bakit kailangan bang release ng Lord? Kasi ang gusto niya lalo kapang dati, sabi ko kayo na, dati pasungit ka, nawala na yung masu. Ngit na lang. Di ko lang pala yung simula. Huwag lang PA. Ngit eh. PA. Huwag yun. Huwag ngayon. Dati suplada ka. Ngayon sopra na lang. Dati Cory. Dati malamura ka. Pastor, nakakapasig ko. Napapag na ako. Nawala na yung pagmura ko. Yes. Pero nililimit na niya. Bakit? Gusto kasi niya, lalo kanya. Ito eh, pasilista. Ikaw ba mag-represent na isang bagay na pangit? Ano bagay mo? Present. The same thing with us. The same thing with God. Maayos ka na. Lord, may konting babawasin pa. Tanggal yung konting bilbil. Yan pala ang pruning. Yan pala ang pruning. Ang pruning, nililinis ka lalo. Bakit? Para lalong walang pruning na hindi masakit. Walang pruning pastor, ako na ba yung sumusunod? Mas parang di problema pre. Walang pruning na hindi masakit. Sabi nga ni Pastor, para kanina yung pagsubok sa atin, hindi mo mararamdaman. Grabe ito. Last night, manghaling tapat, maliwanag ang araw. Ma-appreciate mo yung flashlight mo pag inuhay mo? Bakit? Kailan mo ang flashlight? Sa gabi mo na-appreciate mo yung liwanag yung flashlight. Kapag may problema ka sa buhay mo, madilim yun. Madilim yung ating buhay. Pero ma-appreciate mo yung Diyos
Dahil sa iyong liwanag, you will never appreciate yung Diyos kapag wala kang problema. Tumatawag ka ba sa Diyos pag wala kang problema? Diba? Pag wala kang problema, Lord, yun naman tayo eh. Pag may problema, Lord! Diba yung iyak? Alam mo yung iyak na may problema, iyak na wala problema. Pinagtanong sa akin, Pastor, paano mo malalaman na yung lumabas sa prayer room, answered prayer hindi? Oh, sige ka. Paano mo malalaman na yung lumabas sa prayer room ay answered or hindi? Huwag nakangiti, answered. Pag hindi nakangiti, yun ba ang basihan? Sa atin, yun ang basihan natin. Ay, napakangiti si sister. Ay, yun. Ay, punta ka doon. Wala. Pero hindi mo yung basihan. Ang laging basihan, ay may nagpataya. Kaya ako sabi ko sa inyo, inaalaw ni Lord yung mga pagsulong na yun for us to become small. You will never appreciate the goodness of God kung wala siya ng problema. Okay. Paano masasabi nagtagumpay ka? Kapag meron kami estudyante sa Philippines. Ano siya, magsingero yan. Sabi niya sa akin, ginagawa niya, Pastor, wala pa akong talo. Medyo ano siya, marami na siyang talo. Sabi ko, wala akong talo. Wala akong laban. Ako mayaman. How can you say you are victorious kung wala kang kilaan ng laban? Ha? Paano mo masasabi na tagumpay ka? Wala kang kilaan ng laban. So sometimes, not sometimes, most of the time, God is using those hardships and problems so that you will see. Si Lord nasa finish line, no? Anak, ayaw mo yan. God is giving us. Anak, ayaw mo yan. You will never appreciate victory kung wala naman laban. Kapag nanalo ka na wala laban, nandaya ka. Wala pa kang laban, nanalo ka. Nandaya yun. Tama? So mga kapatid, God requires pruning. Para saan? For better conduction. Lalo kang lalago, lalo kang ay sa buhay mo, lalo kang nagiging mabait. Bakit? Inaalaw mo si Lord the Lord, alisin mo pa sa akin mga excesses sa buhay. Marami tayong excesses, marami tayong extra baggage. You cannot walk straight kung ang kayo mo dala. Ang sabi ng Hebrews chapter 12, can you open your Bible? In the book of Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Pakibasa nga. Hebrews chapter 12. Yes, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Pakibasa nga. Magkasagam ba kayo ng size ng ano? Pasa po, pasa, pastora. Hebrews chapter 12 sa Tagalog. Opo. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakatin sa atin. Kung tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Kung ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So, sabi sa talatang ulo, alisin yung mga malaki. It is very hard for us to walk kung marami ka nila. Ano yung sinasabi yun? Ano yung mga malaki na yun? Kasalanan. Bakit tayo nililinis? Bakit tayo hindi lumalago? Kasalanan. One of the reasons why we are not connected.
Another reason why we are still unsaved. Ngayon, nakakonect ka na. Ay bakit di pa namumunga? Allow God to be. Pruning is cleansing. Pruning is cleansing. Sabi yan, alisin yung mga balakid. Kapag naman yung mga balakid. Sometimes, ay, tingnan niyo po ha. Hindi niyo ito yung cellphone ko. Tingnan niyo ito, wag ako ha. Ito. Anong tingin niyo sa cellphone? Malino, malabo. Ako. Blurred. Blurred ako. Kasi, ang focus ko ito. Hindi naman ako eh. For example, ito yung guys ng Diyos na mangyari sa buhay. Ako lang, kunwari ako ha. Kunwari ako yung Diyos. Ito yung balakid. Tingnan nyo yung balakid. Anong tingin nyo sa akin? Malabo, diba? Blurred. Must be balakid. Okay. I-concentrate nyo sa akin. Huwag sa cellphone. Sinong malabo? Sometimes we're magnifying yung sin. Sometimes we magnify yung sin. Not magnify God, not sin. Tingnan niyo ako ha. O dito. No? Hindi ka kumukulat. Bakit? Ang tingin mo kasi, ang sabi ng verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit di ka na-intimidate? Why? Because your concentration is on God. Pero, kapag ikaw ay na-intimidate na, may mga balakid yan, you are now focusing on sin, not on God. Ang requirements for growth is this. Allow God to cleanse us. Allow God to cleanse us. Hindi mo namamalayan, lumalaguman. Hindi mo namamalayan, nagpe-pray ka na para na mahaba. Hindi mo namamalayan, lagi kang nakaawa sa tao. Napaiyak sa tao. Hindi mo namamalayan, inire-respeto mo na yung amo mo. Hindi mo namamalayan, pinag-pray mo na yung amo mo. Why you are growing? Why? You allow God to cleanse you. You are allowing God to cleanse you. Kapag kinalaw mo si Lord, naliligin ka niya, napamanahin niya, igagay ka niya. Tandaan niyo po ito, hindi ka dadalhin ng Diyos sa mali. Because God is the God of truth. Never ka dalhin ng Diyos sa mali. Okay, tatanungin ko si Pastora. Mahal mo si Lord? Mahal mo, sigurado. Tatukay mo siya. To prove me na mahal mo ang Diyos. Ba't di mo siya batukan? Para i-prove mo mahal mo ang Diyos. Batukan mo siya. See? Tingin sa akin. Para ma-prove kung paano ang Diyos, kaya ka ba niya magkasala? God will not allow you to sin just to prove na mahal mo siya. Kasi hindi gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi niya gagawin yun. Nasubukan ka para lang i-prove na mahal mo siya, pero makakasakit ka sa ibang tao o kundi kayo magkakasala ka. God will not bring you to sin just to prove that you love Him. Okay? So pruning is very essential. Yung paglilinis ay napakahalaga. Okay. Kapag hindi ka naglinis ng bahay ng amo mo, ano mangyayari? Terminate. Ano gagalit? Terminate. Ikaw mismo ayaw mong madumi. Ikaw mismo ayaw mong madumi yung bahay mo. Kami makakatiis. Yung lababo, nandun yung mga pinag-rain na yung ama mo, hindi makatuklap yung mga tumot. Yung salas, nakakatuloy mo. Kaya mo tiisin yun? Hindi. Pero ikaw nga, di mo kaya tiisin eh. Hamot mo ng Diyos.
Kaya ang gusto niya, tayo ay. So yung growth, growth requires connection, proper connection. Pangalawa, growth requires pruning for better production. Pangatlo, tapos na po ulit sa pangatlo. Growth requires constant fellowship. Tinuro po din pa sa Herbert, huwag niyong kaliligtaan na kung sino. Constant fellowship. Ano sabi niya? Kapag yung sanga putol, wala na siyang fellowship. Mabubuhay pa may sanga yun? Huwag yung hayaan putulin niyo sa sarili sa fellowship. Huwag yung hayaan na putulin niyo ang inyong koneksyon sa Diyos. Pangalawa, huwag yung hayaan na putulin niyo ang inyong fellowship. Eh, pasito, dalawa kami. Kahit dalawa lang kayo, bato ng Diyos. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi tumitingnan niyo sa crowd. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso. Kapag yung puso mo nag-desire sa Diyos, nandun siya. Ano sabi kanina? Lord, ano ito naman ako? Same doctor, same nurse, same bed, white, same dextrose. Ano sabi ni Lord sa kanya? What makes a place blessed? It's not the place. It's the presence of God. Constant fellowship. Okay. Tatanong ko dito. Nung kayo nililigaw mo ng kasama nyo, yan pa gusto nyo lagi may kapel. Gusto ko siya makita natin. Diba? Because you are establishing a relationship. Because you are establishing a relationship. You wanted every day nakikita mo yung nanliligaw sa'yo. O yung nililigawan mo. Kasi you are establishing a fellowship. Diba? You are establishing a fellowship. So ang Diyos, gusto niyang nakipag-fellowship sa atin. Actually, hindi tayo nakipag-fellowship sa Diyos. Siya, Diyos mismo ang nais makipag-fellowship sa Diyos. Tayo lang tumatanggit. Lord, visit mo. Lord, marami akong ginagawa. Lord, meron akong pumunta sa ibang lugar. Hindi sa Chunwan West. Ano yung problema? Pero ito mahalaga. Huwag mo kalilimutan na putulin mo ang relasyon. O yung constant fellowship. The moment you done that, sabi ka kanina, ang sangang putol, hindi na mamumula. Ano gagawin sa sangang putol? Napakasakit naman. Walang tigil sa apoy. Walang tigil sa apoy. Ngayon, Pastor, ano gagawin ko para mawala sa apoy? Constant. Sa Diyos, ito yung katotohanan. Dahil sa Diyos, na lumagutan. Ay sino mga lang. Hindi yung problema. Problem is not the hindrance. Hindi yung kaibigan mo ang hindrance. Hindi si si PF ang si PF yan nyo. Hindi si PF ang dahilan. PF Apex Finance. Akala ko ano yun. Ang ano lang sa akin, nakapisado ko sa akong Hindi si Prime. Sinulo ko yung mula Ngayon, hindi sila ang maghihintay sa atin. Sino maghihintay para di ka na patok sa sarili mo? What hinders you to grow? Yourself. Ang maghihintay na para di ka na patok.
What hinders you to grow is yourself. Kasi ang gusto ng Diyos, lumago ka. Eh, Nais ng Diyos, lumago tayo. Ang maghihinir lang dyan, ikaw. Kaya kapatid, never huwag isipin, hindi ka paranggot ng oras na lumayo ka sa Diyos. Parang ito lang yan. Parang kang hangin. Kapag walang hangin, patay tayo. The same thing. Kapag wala apart from Him, we can do nothing. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Hindi pa rin kayo bubuhay eh. But Christ lives. Ay, kung wala si Cristo paano? Then, we are living dead. We are zombies. We are living, but we are dead. Because we don't have a fellowship with the Creator. Kaya mga kapatid, sa tanghaling mo, gusto ko isipin mo, isipin tayo. Ano nagpapahaba sa atin? Huwag mong sisigi ba tao? Ano nagpapahaba sa atin? Ating mga pagkakas. Pero kapag laging tama sa isip mo, ask God, Lord, alam ko gagawin mo ngayong batang to? Anong gagawin mo ngayong araw ko? Ask God. And God will bring you sa tamang decision para mo. Amen. Can we all rise up? Meron pa akong ano. Alam niyo ba ikaw lamang ang Ito na, ah. sa akin. O, kita, ibiguin. Alam niyo ba? Imagine ako, may tiwala sa'yo ang Diyos magkaroon. God is trusting you. God is trusting you.